biglang hindi na siya nagparamdam, ito ang gawin mo para ikaw pa rin ang panalo. Okay? Ito mga utol, no, in short, sa pamagat pa lang natin niya, kapag hindi na siya nagparamdam or bigla na lang na hindi nagparamdam, is isa ito sa tinatawag nating pang-ghost. No, bigla na lang siyang naglaho na wala man lang kayong pinag-usapan or hindi man lang siya nagpaalam. Or halimbawa, okay kayo sa ngayon and then kinabukasan is boom! Bigla na lang na hindi nagre-response. Hindi na sinisin yung mga messages mo. Hindi na sumasagot sa mga tawag mo. Na umabot na ng 1 or 2 araw na wala pa rin. So ngayon, kung minsan ay magtataka talaga tayo. No? Na halimbawa na lang iniwan tayo or bigla na lang siyang hindi nagparamdam. So, ang kasunod na mangyayari ay mapapa-question ka talaga sa sarili mo. Na uy, teka lang. Ano kaya yung nangyari? Bakit hindi na siya nagpaparamdam? So ngayon, sa katanungan mo pa lang na bakit is sadyang hahagilapin mo yung kasagutan. Na dito mo na hahalungkatin kung ano ba yung mga naisabi mo sa kanya previously, na kung ano yung mga naigawa mo sa kanya, na baka nakagawa ka rin ng kasalanan, ng kamalian, or na mga gawain na hindi niya nagugustuhan. So talagang mapapaisip ka talaga or iisip-isipin mo, no, na halos mababalisa ka na sa kakaisip kung bakit bigla na lang siya naglaho. Ano kaya yung mali ko? Ano kaya yung nasabi ko sa kanya? Siguro hindi niya nagustuhan yung mga ginawa ko sa kanya recently. Yes. So kaya ito baka biglang naglaho. Ano kaya yung nagawa ko na yun? Yes, di ba? Isa talaga yun sa magbibigay sa iyo ng katanungan na talagang mapapa-question ka sa iyong sarili. Na kine-question mo na ngayon ang iyong sarili. Ano ba yung mali ko? Ano ba yung nagawa ko? So ngayon ito na, manghahalongkat ka pa, no, sa mga text messages, sa chats, or kung minsan is message mo pa yung lalaki or yung partner mo na, uy, bakit hindi ka na nagpaparamdam? Ano ba yung nagawa ko sa iyo? At saka ito pa yung mas malala. No? Na kung hindi mo nga alam kung ano yung problema or ano yung naging dahilan, is ikaw pa ngayon ito yung hihingi ng sorry. Oh. Hey, pasensya na. Kung may nagawa man akong kasalanan sa iyo, bigyan mo naman ako ng pasensya or another chance. Bakit hindi ka na nagre-response? Please lang sumagot ka naman. 'Di ba? So sa gawain na ito utol, na kung tatawagan nga natin is pang-ghost, ay magiging apektado yung sarili mo. Yes na, talagang magiging affected ka na yung tipong parang nahihila yung energy mo ng taong ito. Kasi ganun pa man is isa rin ito sa tinuturo ko kung gusto mong masupalpal yung isang tao na binabaliwala ka, niloloko ka, is yung i-ghost mo siya. Kasi nga, yung epekto neto or yung resulta neto sa tao na yun na ginost mo ay masasaktan talaga, which is mapapa-question siya sa kanyang sarili. Nabibigyan niya ito na ngayon ng questionable kung ano ba yung mga pagkakamali niya. Yes. So same thing ito sa kung ano yung nararamdaman mo dahil ginost ka niya, is yun din ang mararamdaman ng tao kapag ginost mo. Kaya isa ito sa pamamaraan na tinuturo namin sa mga binabaliwala dyan, sa mga niloloko dyan, which is yung maglaho ka ng walang pasabi. In short, kung tatawagin natin is pang-ghost. So but then, ito nga sa topic natin, na kung ginost ka na bigla siyang naglaho na hindi na nagpaparamdam, is kung napapa-question ka sa iyong sarili, actually utol, wala kang kasalanan. Wala kang nagawang mali. Nabibigyan ka lang ngayon ng katanungan sa iyong sarili na buong akala mo is ikaw ito yung may pagkakamali. Yung pala is umaatras lang yung tao. Inaatrasan ka. Kumbaga pa, nire-reject ka niya. Na kailangan din natin itong tanggapin na hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo. Na hindi sa lahat ng tao na nililigawan natin,
na mga naliligaw din sa inyo, is siya na kaagad or magugustuhan ka na niya kaagad. Kung minsan kasi utol is hahantong talaga muna kayo sa stages. That's why nga, no, na merong stage ng ligawan phase, and then yung pangalawa is, ito na nga, magkasintahan. Kasi dito nyo malalaman or dito magkaalaman kung magkakasundo or magkaunawaan or kung magkakamatch ba kayong dalawa. So kailangan natin itong tanggapin na kung sakali na hindi man magmatch ay huwag nating pilitin. Kasi isa talaga ito sa proseso na kailangan mong mapagdaanan na pwede talagang mangyari na kung hindi ka man magugustuhan ng partner mo o kung hindi man kayo magtutugma ay maaari, ito tandaan ninyo, na maaari na iiwan or bigla na lang lalaho yung isang tao or yung partner mo. At saka syempre, isa ito sa katanungan na Kuya Kiko, so bakit nga ganon? Bigla na lang naglalaho nang walang pasabi. No? Na kung pwede lang sana is kausapin niya ako ng masinsinan, is maybe mauunawaan ko pa. But ito nga mga utol, lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan, is mas minamainam po namin para sa amin na bilang isang lalaki. Kasi kung iba yung pananaw ng isang babae, na kung yun ang gusto ninyo na magpapaalam muna yung isang lalaki, is pagdating sa aming mga lalaki utol ay iba kasi yung pananaw din namin. No, na instead na magpaalam kami ay mas minamainam namin na umatras na lang ng walang pasabi. Kasi, yes, alam namin sa isang babae na kayo nga is mga emotional, then, nakaregister na yan sa utak ng lalaki na kung sakali man na aayawan ka namin, harap-harapan ay posible utol na kung ano pa yung gagawin mo sa iyong sarili. Yes, so ngayon, kung may mangyari man sa iyong buhay o sa sarili mo is konsensya pa ngayon ng lalaki. That's why ito ngayon, umaatras na lang ng walang pasabi. Hindi na nagpapaalam. Para kumbaga pa is bahala ka na kung ano man yung isipin mo, para kahit paano is may transition, no, na hindi biglaan na inayawan ka, kundi mapapaisip ka muna, no, na mag-curious ka muna, mabibigyan ka ng realization kung bakit ka iniiwan, kung bakit na lang siya biglang naglaho. So yun po ang mga dahilan. So pero ito nga mga utol, no, sa pang-ghost is wala ka pong kasalanan dyan. Wala ka pong pagkakamali. Kailangan lang nating i-accept, kailangan lang nating tanggapin, no, na hindi ka pasok sa standards na hinahanap-hanap ng lalaki na yun. Na hindi ikaw yung tao na gustong-gusto niya. Kumbaga pa, yung tao na yon or yung partner mo na yon is may realization din. Na maybe na-realize niya na hindi pala ikaw yung tao na gusto niya. Yes. So kung hindi man siya nagpaalam utol, hayaan na natin. Huwag na nating disturbuhin pa. Kumbaga pa, kailangan nating tanggapin. Kung ayaw mo sa akin, then fine. Ganun dapat. And then, move forward ka na sa next chapter ng buhay mo. Or sa kung ano man yung mga pinaplano mo sa sarili mo or sa buhay mo. Yes, utol. Sa pang-ghost po, huwag nyo po talagang bigyan ng question yung sarili ninyo. Kasi isa lang ito sa magiging cause and effect once na gino-ghost ka. Mapapa-question ka talaga sa sarili mo kung saan ka nagkamali or kung ano ba yung mga pagkukulang mo. Pero hindi po yun ang pinaka-rason, no? Kundi may mga dahilan kung bakit umaatras, hindi dahil sa'yo, kundi dahil nga rin sa mga kagustuhan ng tao na yun. Okay? So yun na po kailangan talaga is acceptance ang pinakasusi para maginhawaan ka rin at saka para mabunutan ka rin ng tinik. Move on ng utol. I-let go mo na yung taong yun at saka huwag mo nang habulin. Okay? So yun na po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboy! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko.